sa ating lahat. Nagbabalik na naman si Benta sa ating share na devotion video, and kakatapos lang po ng typhoon number 10 dito sa Hong Kong, and based on the news din ng ating mga kapamilya sa Pilipinas ay meron naman parating na typhoon sa Pilipinas, which is ang Manila or Luzon ang pinaka magiging apektado, which is our place din po yan. And ayun, 3 days na walang pasok na rin sa school ang ating mga anak. Nung Lunes, wala na rin. Tapos nagkaroon sila ng klase kanina. Ayan, but balik na naman po na in-announce na naman ng school na wala na naman silang magiging pasok dahil po sa masamang timpla ng panahon. Nalalapit na pa naman ang Foundation Day ng aming alma mater school na Catalina de San Rizal National High School, and thanks God because ayan, sa mga nakakita ng na-live ko kanina na muntik na kaming liparin ng alaga akong aso nung inilabas ko siya, at sobrang lakas po talaga ng hangin at ulan at nagkaroon nga ng mga leakage sa karamihan ng mga aircon dito ang mga bintanang area. So awa naman po ni Lord, tayo po ay ligtas. Ayun, salamat sa mga nag-worry o nag-alala dahil akala nila ay muntikan lang po na madala tayo ng sobrang lakas ng hangin dahil hindi nga pwedeng dito sa bahay dumumi at umihi ang ating alagang aso. So, thanks God dahil all is well, and we know that God will let us survive and pass through in all the storms and typhoon in life. So, bago tayo dumako sa ating share na devotion video, huwag po natin kakalimutan palagi ang manalangin sa ating Panginoon dahil ito ang pinakamabisang paraan upang lahat ng mga imposibleng bagay ay mangyari at maganap sa ating buhay. So, let us pray. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat muli, kami po ay nagpapasalamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob ng Panginoon. At ito po, kakatapos lamang ng malakas na bagyo dito sa Hong Kong, Panginoon. Marami ang mga nasirang mga ari-arian o mga negosyo, Panginoon. Ngunit alam namin na kayang-kaya ninyong i-restore ang mga nangyaring ito sa bansang ito, Panginoon. At kayo din po, Panginoon, inilalapit din namin ang paparating na typhoon o bagyo sa Pilipinas, Panginoon, at ang magiging deeper affected po, Panginoon, ang aming lugar sa Pilipinas. And in know, Lord God, that the protection, provision, promotion, Panginoon, guidance, and salvation, Panginoon, ay pagkakaloob at ibibigay niyo sa aming mga mahal sa buhay at sa mga kakilala namin, Panginoon. Tunay na prayer is the most effective na sandata namin, Panginoon, sa anumang mga bagyo, mga pagdadaanan na pagsubok, problems, and trials namin sa buhay, Panginoon. At sabi nga, matapos bawat unos, ang bawat bagyo, Panginoon, there will always be a rainbow after the rain, Panginoon, that it shows your covenant to us, Panginoon, na palagi ka namin kasama, Panginoon. At bagamat normal lamang na nangyayari ang mga calamity na ito o natural phenomenon, Panginoon, dahil maaari ito ay pagsasaayos ng flow, Panginoon, ng mundo, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, hindi mo hahayaan na mapahamak ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Ngayon din po kami, Panginoon, na naglilingkod at sumusunod sa inyong mga kalooban, Panginoon. At dadako po kami muli, Panginoon, sa pagbulay-bulay na inyong mga salita na lagi namin kaligayahan, Panginoon, na nabasahin ito, na pag-aralan ito, Panginoon, at maipahayag din sa iba dahil ito nga po ang good news na nais ninyong ipahatid sa bawat makakapakinig, manonood o magbabasa nito, Panginoon. At habang buhay po at walang sawa kami magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa kanyang kinapos na gawa sa krus, Panginoon. Kaya kami ay may maaaring maipamalita sa lahat ng tao sa buong mundo, Panginoon, at makakasalamuha namin. Gayun din po, ang Holy Spirit o Banal na Espiritu, ipinasasalamatan din namin, Panginoon, dahil siya ang gumagabay sa amin, sa aming bawat iisipin, gagawin, Panginoon, at mararamdaman o ikikilos, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na mahal ninyo kami bilang isang ama na ninanais lamang ang para sa aming kabutihan, Panginoon. May we glorify you, Panginoon, at hindi ang glory namin o karunungan namin ang makita at purihin ng mga tao, Panginoon. Ngunit kayo lamang po
ang mataas, Panginoon. We humble down before you, Panginoon, sapagkat ang lahat ng glory, ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng honor, Panginoon, ay tanging sa inyo lamang po. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, dumako po tayo sa Lucas 23:5. Ito po yung sinasabi. Ngunit iginiit nila. Sa kanyang pagtuturo ay inuudyokan niyang maghimagsik ang mga taga-Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Message, syempre at hindi tumigil ang mga nais magparusa sa Panginoon na humanap ng iaakusa sa Kanya. Binanggit at iginiit nila dito na sa pagtuturo daw ng Panginoong Yesus, itinuturuan daw nito ang mga tao na maghimagsik. Una daw ay sa Judea at ngayon ay doon na mismo sa lugar nila. Application. At heto na nga ang buwelta ng mga nais ipapatay ang Panginoong Yesus. Kinundan nila ang pagtuturo niya na naghihimagsik daw gaya na lang sa kamakailanlan na assassination o pagpatay sa pampublikong lugar na paaralan kay Charlie Kirk, isang mananampalataya na tumitindig sa kanyang pananalig sa Diyos at tinutulungan ang mga kabataan na makilala ang Panginoon at maligtas dahil nakahanda na siya sa anumang oposisyon o mga hindi gusto ang kanyang ginagawa. Siya man ay pinatay, subalit mananatili ang kanyang ginawang pag-inspire sa mga tao na huwag matakot at ipahayag ang kanilang pananalig sa Diyos. Lalong higit ang ipamalita ang libreng kaligtasan na iniregalo sa atin ng Diyos. Ayan. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Diba? So, yun na nga. Alam naman natin at naipaliwanag na natin sa mga nakaraang mga talata na ang mga nais talaga na mag-akusa or ipapatay at maparusa ng ating Panginoong Yesus ay ang mga relihiyoso. Diba? Sila na mga naaagawan ng karangalan, diba? Sabi nga, yun yung may sense of pride kasi ang mga Pharisee or Pharisee during that time at mga tagapagturo ng kautusan dahil para sa kanila, they think that they are in the position or kumbaga sila yung pinakamagagaling, sila yung mga pinakabanal, sila dapat yung sinusunod ng mga tao. And hindi alam ng mga tao na ang ginawa ng ating Panginoong Yesus ay pagpapalaya sa kanila laban sa pagkaalipin sa maling katuruan, maling paniniwala at maling sinusunod ng mga tao dahil inililigaw nila ng landas ang mga tao. Sila talaga ang tunay na dapat maparusahan. Pero kita niyo naman ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, di ba? Mas pinili niya na siya yung maparusahan na mamatay. Una, dahil syempre yun yung greatest mission kung bakit siya ipinadala dito ng Diyos Ama. At syempre, dahil kahit sinong makasalanan, kahit gaano kasama o gaano katindi yung ginawang kasalanan sa ating Panginoon, mahal pa rin yan ng ating Panginoon. At kasama rin sa mga pinatawad sa pamamagitan ng pag-alay niya ng kanyang sariling buhay, diba? Tapos yun na nga, very, very famous at sikat ngayon yung nangyari kay Charlie Kirk, which is yung inassassinate siya habang siya ay nagsasalita sa isang school. Ayan, alam naman natin na isa siyang podcaster, isa siyang father, isa siyang husband, and ayan, kumbaga siya ay influencer din sa Amerika at all over the world din, especially to the Christian community, diba? Dahil hanggat maaari is he is leading teenagers, lalong higit mga student, na makilala at tanggapin ng ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas. Yun nga sinabing na to live is Christ and to die is gain, diba? Na hindi porke namatay na o nilisan na natin ang mundong ito that is the end of our journey in this world, diba? We may live maybe not in this world anymore, in this physical world anymore, but we are living eternally in the kingdom of God, especially na nagawa ni Charlie Kirk. Alam natin nagawa ni Charlie Kirk yung greatest commission na pinagagawa ng ating Panginoon to go therefore and make disciple of all nations. Diba? Iba-iba man tayo ng way or paraan ng paghikayat, pag-encourage, pag-inspire sa mga tao.
to know Christ, or to know our Lord Jesus Christ and our Lord God the Father is, ang importante dyan is you are bold enough, and yung you have the courage to show to people, to say to people, to declare to people, to share to people about the good news and gospel of our Lord. Diba? Sabi nga, ang sino mo magkahiya sa ating Panginoon ay ikakahiya din ng ating Panginoon pagdating ng panahon. Kaya kung ang ipinagyayabang mo sa mundong ito ay ang iyong kasikatan, ang iyong kayamanan, ang iyong katanyagan, 'di ba? Lahat ng 'yan ay posible na mawala sa iyo. Pero ang pinaka-importante na hindi dapat mawala sa atin is our salvation, na libreng pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, pero hindi ito cheap dahil ang kabayaran nito ay ang dugo at ang buhay ng kanyang butong na anak na si Jesus, 'di ba? At tayo din, ang pinaka-importante na madadala natin kung sakaling lisanin natin ang mundong ito ay ang ating faith or pananampalataya natin sa ating Panginoon. Walang kahit sinong pwedeng makanakaw niyan, walang pwedeng makasira niyan as long as your faith is standing firm in the Lord. Kagaya sa mga nangyayaring bagyo o typhoon, di ba? Na maraming bagyo ang mga pinagdadaan ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. There will be persecution, there will be assassination, mga mangyayari sa iyo. There will be people who will not believe in what you are praying, what you are preaching, what you are saying, di ba? But take courage because Jesus has overcome the world, di ba? Siya yung pinakabasihan ng ating assurance of our faith, at strong tower natin siya. Kumbaga, kung ang ating Panginoong Jesus ay naging overcomer ng buong mundo at ng kasalanan, tayo din bilang mga nanalig at sumampalataya sa Kanya ay we are overcomer and we are more than conqueror, diba? And syempre, yung pinakakinasasabikan natin na kapag nilisan natin ang mundong ito pag sinabi sa atin ng ating Panginoon na well done, good and faithful servant. Pumasok tayo sa kanyang kaharian ng may saya at nagpupuri sa ating Panginoon dahil nagawa natin kung ano yung kanyang will para sa atin na gawin, and we do it joyfully, we do it heartily, we do it with gladness, we do it with all the endurance that we can, we do it with courage, and kinaya natin hanggang sa dulo. So, always stand firm lang tayo into our faith, and anumang storm, trials, judgment, or persecution na mararanasan natin ay kayang-kaya natin yung malagpasan. Ayan. Never give up mga kapatid, because we know that the foundation of our faith is in the Lord. So, ganyan na lamang ito ang ating share ni devotion video, and let us close into closing prayer. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa inyong mayamang salita, Panginoon, na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na lahat ng mga bagay dito sa mundo, Panginoon, ay mawawala at maglalaho, Panginoon. Gayon din kami na mga tao, Panginoon, at ang buhay na ito ay tanging iniaalay lamang namin at itinatalaga para sa inyo, Panginoon. May we serve you with gladness, with perseverance, with courage, Panginoon, with boldness, Panginoon. At nawa lahat ng mga fruit of the Holy Spirit ay makita sa amin ng bawat tao, Panginoon. Bagamat mahirap, maaari man kami magdaanas ng mga persecution o kahit ng pagpatay, Panginoon, ng mga kapwa naming tao sa amin kapag hindi nila gusto o hindi nila bet, Panginoon, o hindi nila nais ang mga sasabihin namin o ipapahayag sa kanila, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, na kayo ang nakababatid ng aming mga puso, Panginoon, at isip, at ang aming ginagawa, Panginoon, ay para lamang sa kapurihan ninyo, Panginoon, at hindi ng aming sarili, Panginoon. Tanggalin niyo po sa amin ang mga sense of pride, Panginoon, ang mga pag-uugali na hindi ka nais-nais, Panginoon. Bagkus, Panginoon, humble us down, Panginoon, before your throne, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, we pray for all the mga pinansyal na mga problema, Panginoon, na mga tao sa mundo, Panginoon. Bagamat hindi niyo po aalisin ang karamihan sa mga ito, Panginoon, sapagkat maaari may tinuturo o
ito talaga ang ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, na anumang losses na nangyari, Panginoon, may mga nandayaman, may mga nanloko na scam man, Panginoon, sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, at anumang mga pinagkakakitaan, Panginoon, ay alam namin, kayang-kaya ninyong ibalik, Panginoon, at kayang-kaya ninyong i-provide ang mga may problema sa pinansyal o mga utang, Panginoon, because you are the God who is the provider, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, na may mga sakit at karamdaman, ito man ay physical, mental, physical, or emotional, Panginoon, ito man ay malala, Panginoon, or simpleng sakit, Panginoon. Ngunit, just a blink of an eye, Panginoon, ay kayang-kaya mo kong pagalingin ang lahat ng mga sakit na ito ayon sa inyong kalooban, because you are God our healer, Panginoon, at kung ang magiging katugunan po, Panginoon, ay ang paglisan o pagpanaw ng mga kakilala o mahal namin sa buhay, Panginoon, ay nawa matanggap at i-comfort niyo po kami, Panginoon, upang life must go on, Panginoon, at mas lalong gamitin pa namin ang bawat oras at bawat taon na nalabi sa aming buhay, Panginoon, upang mapapurihan ka, upang mas maraming buhay, Panginoon, ang maakay patungo sa inyo, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, I pray for the Philippines, Panginoon, ang mga leader ng aming bansa, Panginoon, na kagaya sa dinadanas na palaging sunod-sunod na mga typhoon o bagyo sa Pilipinas, kaya doon mas marami ang nangungurakot, Panginoon. Alisin niyo po sa katungkulan, Panginoon, ang mga hindi karapat-dapat, Panginoon, at iluklok o ilagay niyo po, Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa, Panginoon, ang mga may takot sa inyo, Panginoon, at mahal ang Pilipinas, Panginoon. Kaya nais na ito'y umunlad at mabago ang sitwasyon, Panginoon, and to be the Christian nation, Panginoon, into this world, Panginoon, na ang bawat mamamayan at bawat tao, Panginoon, ito man ay magiging OFW o magtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, ay ipapahayag at i-declare, ipapakita at ipaparamdam sa kapwa nila, Panginoon, na mahal ninyo po kami, Panginoon, at kayang-kaya niyong patawarin ang lahat ng kasalanan na mayroon kami, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, I pray para po sa kaayusan, pag-unlad, Panginoon, at isang napakalaking pagbabago ng aming bansa, Panginoon, na kung saan magkakaroon lagi ng mga Bible study at discipleship, Panginoon, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay bumalik na, Panginoon, ang muling pagbabalik ng inyong bugtong na anak na si Jesus dito sa mundo, Panginoon, upang kunin ang mga nanatiling tapat na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, I pray para sa bansa ito na Hong Kong, Panginoon, ang inyong protection, Panginoon. Salamat sa buhay ng aming mga amo, Panginoon. Kayo po ang siyang magbalik ng lahat ng mga blessings, Panginoon, ay pinagkakaloob nila sa amin, Panginoon. Dahil hindi maigsi ang inyong kamay, Panginoon, para abutin at tugunan, Panginoon, ang mga panalangin namin ito, Panginoon. Dahil kagalakan niyo pa nga, Panginoon, kapag ang inyong anak ay laging nananalangin, Panginoon, dahil doon mas malalaman, Panginoon, na close po ninyo kaming inyong mga anak, Panginoon, sapagkat kaligayahan namin na laging makapag-usap sa inyo, Panginoon, upang malaman ang mga sagot na kailangan para sa buhay namin at sa aming paglago, lalong higitang espiritual, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, teachers, kahit mga ordinaryong members, Panginoon, at ano paman ang antas o level ng bawat isa, Panginoon, bilang inyong mananampalataya. Pero alam po namin, Panginoon, kayang-kaya ninyo, Panginoon, na mas marami o halos lahat ng tao, Panginoon, ay sumampalataya at manalig sa inyo, Panginoon. Hindi pa huli ang lahat para sa lahat ng tao, Panginoon, ngunit alam namin na may inihahanda kayong pagkakataon sa bawat isa, Panginoon. Ganyan din po, we pray para sa Israel, Panginoon, na yung chosen nation, Panginoon, na alam po namin na mga Hudyo ay magbabalik loob sa inyo, Panginoon, at maniniwala na kayo po ang Mesiyas, Panginoon, na nagmula sa Ama, Panginoon, at nag-alay ng kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan namin lahat, Panginoon. Kung may nakalimutan man po kaming include sa panalangin, Panginoon, ay kayo na po ang siyang magdadagdag dito, Panginoon, at alam po namin na susurpresahin niyo kami sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga answered prayer, kahit hindi pa man namin ito hilingin, Panginoon, o bigkasin ng aming mga bibig, Panginoon. Ikaw ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. We honor you, we love you, we lift you up, Panginoon,
into our praises and into our life. Panginoon, maghari ka sa bawat isa sa amin, Panginoon, at nawa mas marami pa kaming mga kapwa, Panginoon, na mailapit sa pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon. This we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.